Nalangin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw at pagkakataong makalapit sa inyong presensya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at linisin po ang aming mga puso. Ikaw po ang manguna sa aming gawain ngayon. Buksan mo po ang aming isipan upang maunawaan at maisabuhay ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus po ang aming panalangin. Amen. Ito na nga po. Yung topic ko po this morning, kinuha ko po mula sa kabutihan ng ating Panginoon, yung goodness ng ating Diyos. Ito po ay yung kanyang grace, mercy, and blessings, biyaya, awa, at pagpapala. Yung grace po gives us what we don't deserve. Yung salvation po yan, tinatawag. Ito po yung ibinibigay sa atin kahit hindi po tayo karapat-dapat dahil sa ating Panginoong Jesus. Yung mercy po spares us from what we deserve. Yung po yung judgment. Ito po yung ibinibigay sa atin kahit hindi po tayo karapat-dapat. Sa kabila po ng ating mga kasalanan, dapat patay po tayo sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan niya, tayo po ay nakaligtas sa hatol ng Diyos. Yung sumunod po ay yung blessing at papapala. Pero isa lang po yung tatalakayin ko dyan sa tatlo. I believe, na ibahagi na po yata ni Brother Jericho. Hindi ko matandaan kung kailan, about grace. Pero this time po, pag-uusapan po natin yung tungkol sa awa ng Diyos. At ang na-impress po sa aking Bible verse is yung mula sa Aklat ng Panaghoy, Lamentation po. Brief description lang po about the Lamentations. Ito po yung isinulat o ang naglalaman po ng Panaghoy o Lamentations. Panaghoy po ito ni Propeta Jeremias. Inilalarawan po dito yung pagwasak ng Jerusalem at ang pagkatapon po ng Israel sa Babylonia. Yung matinding dalamhati po ang dinanas ng bayang ito dahil po sa kanilang yung bunga po ng kanilang kasalanan at pagsuway po nila sa Diyos. Kaya naman dumating ang makatarungang paghatol ng Diyos. Ayan, nahinatulan na po sila. Gayunpaman, sa gitna po ng kanilang pagdurusa, may mensahe po ng pag-asa, pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Binigyan din dito na ang katapatan at habag ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa para sa muling panunumbalik. Ang topic po, pinamagatan is exhortation na haba po, sorry po. Sorry, Brother Joe, I will speak purely in Tagalog. So, ang topic po, pinamagatan ko pong living in the power of God's mercy, namumuhay sa kapangyarihan ng awa ng Diyos. Sa kabila po ng dinanas ng mga parusa ng bayang Israel dahil sa matinding kasalanan, ang panaghoy po dito sa aklat na ito ay may kaabkipat na pag-asa dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Babasahin ko po muna yung verses from Lamentations 3:22 to 23. So, in Tagalog po muna, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. In English po, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Amen. Ang awa po ng Diyos ay hindi nauubos. Bawat umaga, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang habag. Hindi niya tayo pinababayaan, kundi patuloy siya nagpapakita ng kanyang walang hanggang awa. Ang Diyos po hindi po katulad natin na nauubusan po ng pasensya, napapagod. Hindi po nagbabago yung pagmamahal niya. Talagang never-ending, everlasting, eternal po. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Sa Nehemiah 9:31 po, ngunit dahil sa iyong dakilang awa, hindi mo sila lubusang nilipol o pinabayaan sapagkat ikaw ay mahabagin at maawain. Sundan ko po yan ng Psalm 103 verse 8. Ang Panginoon ay maawain at mapagbiyaya, hindi madaling magalit at sagana sa pag-ibig. Amen. Ang Israel po, sa kabila ng kanilang paulit-ulit na pagsuway, ay hindi iniwan ng Diyos. Kahit paulit-ulit silang lumalayo sa Kanya, lagi siyang handang tanggapin. Tanggapin ang bayang Israel kapag sila'y nagsisisi, yung taos sa puso. Tayo lang po talaga yung makulit, di po ba? Tayo mga tao. Palaging may tumatawad sa Panginoon, yung tipong, isa na lang, Lord, konti lang, maliit na bagay, yung mga ganyan. Minsan lang naman po, papatawarin mo naman ako ulit. Yung ganon, di ba? Talagang ang Diyos hindi po nauubos ang kanyang habag at awa.
ah, di po ba, yung ganyang konting tikim lang o maliit na bagay, dahil po mahina tayo sa mga tukso. Yung mga tuksong lapitin ng mga kahinaan natin, madalas, yan po ang dumadali sa atin kung saan po tayo weak. So, dapat po nating itakwil po ito, hindi po natin, tatandaan niyo po yung turo ni Pastor na kay Joseph at si Potiphar, di po ba? Madalas siyang lapitan talaga ng tukso. So, ganun din po tayo. Lumalapit po ang tukso. Araw-araw hindi po nawawala yan. Pero dapat po, sabi niya, si Joseph tumakbo. Tayo po ganun din. Tumakbo po tayo. Tumakbo po tayo, wag papalapit, kundi palayo sa tukso. Amen? So, yan po yung isang dapat nating ginagawa. Lumayo po tayo. Kasi talagang lalapit at lalapit po talaga yan. Sa kabila ng ating pagkukulang, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kahit tayo nagkakamali, ang kanyang awa ang nagbabalik sa atin sa kanyang presensya. Ang habag po ng Diyos ay hindi minsan ibinibigay. Ito po ay bago bawat araw. Napaka-refreshing po ng salitang ito. Napakasarap po pakinggan na kada gising mo, may bagong pag-asa na ibinibigay ang Diyos sa inyo. Di po ba sabi, every gising is a blessing. Di ba? They are new every morning. Di po ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap sa puso, ang sarap sa isipin araw-araw, kada gising mo may bagong pag-asang ibinibigay ang Panginoon. Ang kanyang awa ay walang hanggan, hindi kailanman nauubos. Hindi mahalaga kung gaano ang pinagdaanan mo kahapon o sa nakaraan. Dahil sa biyaya ng Diyos, may bagong simula tayong pwedeng yakapin ngayon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang kahapagan ay laging bago tuwing umaga. Mga halimbawa po ng bagong simula, si Haring David, di po ba sa awit, matapos siyang magkasala ng matindi, yung pangangalo niya at pagpatay, buong puso po siyang humingi ng awa sa Diyos at siya'y pinatawad at binigyan ng bagong pagkakataon. Ang alibugang hanak, lagi po natong inaaral yung prodigal son sa Luke. Sabi po, sa kabila ng kanyang pagsuway at pag-aaksaya ng mana at pagsuway sa kanyang ama, hindi po siya itinakwil ng kanyang ama. Sa halip, buong pagmamahal siyang tinanggap, pinagdiwang kanyang pagbabalik at binigyan ng bagong simula. Ganyan din po ang ating amang Diyos. Si Apostol Pedro po sa Juan, tinakwil niya si Jesus ng 3 beses, kung natatandaan niyo po yan. Ngunit hindi siya isinantabi ng Panginoon. Sa halip, ibinalik siya sa ministeryo at binigyan ng bagong misyon na alagaan ng kanyang tupa. Di po ba? Yung babae pong nangangalo niya, yung babatuhin na dahil nahuli siyang nangangalo niya sa tiyan. Sa halip na husgahan at batuhin, ipinakita ni Jesus ang awa ng Diyos. Sinabi sa kanya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka at huwag nang magkasala. Pero may kasunod po yan, huwag na pong magkasala. Isang bagong simula ang ibinigay sa kanya. Ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Tandaan po natin yan. Ngayon po yung huli, paano po mamuhay sa awa ng Diyos? Kilalanin ang awa ng Diyos araw-araw. Yan po yung sabi sa verse 23 na binasa nating verse sa Lamentation. Sabi, bawat umaga ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Minsan iniisip natin na napakalayo na natin sa Diyos o madalas tayong lumalayo sa ating Diyos, pero patuloy niya tayong tinatawag pabalik. Simulan po natin ang araw sa pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang habag at awa dahil kahit kailan, hindi magpapabaya ang Diyos sa atin. Sabi po sa Hebrews 13:5, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Alalahanin na hindi ka kailanman iiwan ng Diyos, anuman ang ating pinagdadaanan. Naalala ko po, mula nung nag-commit ako sa ministry, dito po sa Newport, hindi po naging madali sa akin. Madami po akong pinagdadaanan hanggang sa kasalukuyan yung aking pong kalusugan. Alam po na ating mga Newport members yan at ni Pastor. There was a time na minsan sa pagkanta ko, dati kami lang ni Brother Paul ang kumakanta so ako lang mag-isa. Pero nauna po si Hannah. So ako kumakanta. May time na para sabi ko nga, nangingiwi ako Yung pala naubusan na po pala ako ng oxygen at may kondisyon na po pala ako sa puso. Many times ang hirap po talagang huminga o parang nauubusan ako ng oxygen. Pero dahil po sa Panginoon, patuloy akong lumakad at lalakad na kasama siya. Hindi po ba? Sapagkat alam ko po, sa bawat umaga ay may bagong pag-asa sa Diyos na mapagmahal at maawain. Sa buhay, mas masarap pong kasama ang Diyos kaysa wala kang Diyos na kasama. Nasa kadiliman ka. Amen? Sabi po sa Deuteronomy 31 verse 8, si Yahweh mismo ang mangunguna sa iyo
at sa inyo. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan. Kaya't huwag kayong matatakot ni panghihinaan ng loob. Sige lang. Sige lang, go, di ba? Go in mission. Yung mga ating kapatiran, laging nandyan sa labas, di po ba? Talagang nagbabahagi ng mensahe ng Panginoon. Kasama po natin palagi ang Diyos, kahit paminsan parang hindi natin nararamdaman o tahimik ang ating Panginoon. Kapag ganito pong wala tayong naririnig sa ating Panginoon, gawin po nating manahimik and seek Him with all of our hearts. Di po ba? We can hear Him through His words, reading the Bible. Andyan po ang kanyang salita. And through quiet meditation and prayers, maging masigasig po tayo sa pagkilala sa ating Diyos at lalalim din po pati relasyon natin sa Kanya. Sumunod po, magpatawad at magpakita ng awa sa iba. Sabi po sa Lucas 6:36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang mahabagin. Kung natanggap po natin ang awa ng Diyos, dapat din natin po itong ipakita sa iba. We reflect God's goodness and mercy. Matuto po tayong magpatawad kahit mahirap. Sabi po sa Matthew 6:12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa itinuro pong panalangin na ating Panginoong Hesus na patawarin tayo, gaya ng pagpapatawad natin sa iba. Ibig sabihin, kung nais nating magpatawad, dapat din tayong magpatawad sa iba. Yung lalapit po tayo ng may malinis na puso. Magpakita ng kabutihan sa kapwa, at mga natanggap nating kabutihan ng Panginoon ay dapat rin nating ibahagi sa iba. Yung sumunod po, lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala. Sabi po sa Hebrews 4:16, lumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya sa panahon ng ating pangangailangan. Hindi po natin kailangan mahiya o matakot lumapit sa Diyos. Siya ay maawain at laging handang magbigay ng mga pangangailangan natin. Isa na naman pong patotoo sa buhay ko na nais kong ibahagi sa inyo. Nung kamakailan lang po, nagpatingin po ako sa Ubigaini at sa laboratorio ay may natuklasan pong tumor sa aking matres. Ayon po sa resulta, ang prosyento po ng malignancy ay 26%. At sinasabi po ng doktor, dapat below 10% para mataas ang tsansa na benign. So, medyo may kaba. Natakot ka na naman, Monet. So, ngunit nilapitan ko ang Diyos at humiling ako na ako'y kaawaan at pakinggan ng aking panalangin. Nagkataon po, o hindi po nagkataon, talagang itinakda po ng Panginoon yung pagkakataon na may Bible study po days after that check-up. At ang sumunod po na araw, yung second opinion, ultrasound. Nanalangin po ako, pinanalangin po ako ng mga kapatid. Talagang sabi, di ba, tapatan nyo ng kamay nyo ang mga may sakit. So, pinanalangin po ako ng mga kapatid natin sa Newport, dyan po sa bahay nila Brother Joe and Sister Jenny, kasama po si Pastor at isa pang pastor. Nang dumating po yung resulta ng second opinion ultrasound at blood test para po sa cancer trace, binasa po ito ng doktor, sa biyaya at awa na ating Diyos, lahat ng resulta po ay benign. Wala pong tumor na nakita, kundi isang maliit lang po na cyst na imamonitor lang. So muli, pinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti at tapat sa atin. Kaya kapag tayo po ay nahihirapan, huwag nang mag-atubiling lumapit sa Diyos at sa panalangin. Huwag pong ipagpaliban ang mga bagay ng ating kinakailangan. Ang Diyos ay laging handang tumugon sa ating mga panalangin sa tamang panahon. Mga kapatid, sa bawat pagsubok at pangamba ng ating nararanasan, laging nandiyan ang Diyos, hindi upang tayo'y parusahan o pabayaan, kundi upang ipakita sa atin ang kanyang dakilang awa. Sa kabila po ng takot at kawalan ng kasiguraduhan, ang Diyos ay nagbigay ng kasiguraduhan sa kanyang habag at kagalingan. Sabi po sa Lamentations, sa binasa natin, di ba? Dahil sa kadakilang pag-ibig ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol sapagkat hindi nauubos ang kanyang habag. Ito ay laging bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ito po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, isang Diyos na punong-puno ng awa, hindi nagkukulang sa kanyang mga anak, at laging may panibagong biyaya bawat araw. Kaya kapag tayo po ay nahihirapan o natatakot, ang solusyon ay hindi ang lumayo, kundi ang mas lumapit pa po sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng ating pagiging perpekto, kundi ng ating pusong
handang manampalataya at sumandal sa kanyang awa. Kaya po niyang ipakita ang kanyang habag sa anumang sitwasyon natin ngayon. Kaya't huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Siya ang ating kanlungan, ating kalakasan, at ang pinagmumulan ng lahat ng kagalingan at kasagutan. Purihin po natin ang Panginoon sa kanyang walang hanggang awa. Kaya ito po, yung pinag-aralan po natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang awa ng Diyos ay laging sariwa at hindi nauubos. Muli, paalala po na kilalanin ang awa ng Diyos araw-araw. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Ang kanta po niyan. Tapos, magpatawad po at magpakita ng awa sa iba. Lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala, sumunod at manampalataya. Kaya wag po nating sayangin ang bagong simula na ibinibigay ng Diyos araw-araw. Mamuhay sa kanyang awa at ipakita ito sa ating kapwa. Sa kabila po ng trahedya, kaguluhan, o anumang pagsubok na nadadanasan natin, ipinapakita po sa atin ng Diyos na hindi nagtatapos ang kanyang awa at habag sa kanyang mga anak. Laging may pag-asa at bagong simula para sa mga tapat na patuloy na nananampalataya sa Kanya. Hindi po nagwawakas ang pag-ibig ng Diyos. Bawat pagsikat ng araw, nariyan ang Kanyang bagong awa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang awa. Turuan mo po kaming lumakad sa iyong habag araw-araw at ipakita po sa mga nakapaligid sa amin. Patatagin mo kami sa araw-araw ng aming buhay sapagkat dakila ang iyong biyaya sa bawat umaga. Salamat po sa inyong pagmamahal sa pangalan ni Jesus. Amen.